Okay, what is up guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. Hey! Iba na naman ang itsura ng ating sinasakyan ngayon. Naka Monster 1200R tayo tonight. 2016 Monster 1200R, 1033 miles ang tinakbo niya. Nakatago rin tong motor na to, and na-tsempohan lang din natin. Di ko alam kung pag napanood nyo tong vlog na to, nabenta na natin si Motmot. Pero that's the plan. Ayaw naman natin gustuin man natin mag-keep ng tatlo, baka mapalayas na tayo, diba? So si Motmot ay ile-let go natin. benta si Motmot. I love the bike. Si Motmot, madaming woo, pogi, motherfucker. Marami tayong pinagsamahan ni Motmot. Marami tayong natutunan kay Motmot. Kaya lang syempre dumadating yung point na may makikita ka na okay na deal. Kaya tayo naka-Monster ngayon. And ito yung R version nung kay Mike Bomac. So yung kay Mike Bomac is 1200S. Etong nakakuha natin is 1200R. So difference, power ata may difference din. Kung ilang horsepower or something, may difference siya. Tapos yung suspension na to, all-ins din naman siya, pero yung black line, color black yung suspension niya. So hey, it's on the camera. So bago rin yung battery na to, pinalitan yung battery. Pero yan 1200R, pinalitan yung battery kasi kahapon deads din yung battery niya. So bago yung battery, dinrain din niya yung yung gas, kasi mga ilang taon din hindi umandar. So bagong gas din yung nasa tangke nito ngayon. So which is good. Siguro same ng ginawa natin kay Motmot, oil change para sure. And then for sure yung gulong na to, as in bago pa. Ayun, maganda yung gulong, super Corsa na Pirelli. Kaya lang syempre 2016 pa yung gulong na to. So same story kay Motmot, kailangan palitan ng goma. Pero ang dami niyang nilagay na mga extra parts, na mga puro Ducati performance parts. Ayan, mga reservoir, tapos yung mga frame plugs puro Ducati performance. And madami siyang nilagay dito sa motor. Yung ilaw na to naka LED na rin. Actually maganda yung bato ng ilaw niya. Okay siya. So literal kakukuha lang natin tonight nitong Monster. And kahapon din namin na test ride kasi walang baterya. Pero inikot-ikot ko muna dun saan kami nag-meet para lang ma-feel na talagang okay yung bike. Pero 1,000 miles okay naman to. Wag lang sana mangyari yung naging issue nung kay Mike Bomac dati, kasi nga hindi ginamit nung nilagyan ng battery. Nagloko yung throttle position sensor something. So hopefully hindi naman. Kaya kailangan din siyang i-ride. So ngayon meron tayong 30 days permit para dito bago natin siyang i-rehistro.
Pero yun nga, hindi ko alam kung kailan ko upload tong video na to. Basta mapapanood nyo na lang to, or baka nga mauna pa kay Mike Bomac to. Pero we'll see, we'll see. Sarap. Ang sarap ng feeling ng may bago ka na naman sinasakyan. So sinamahan tayo ni Pogi World. Thank you Pogi World. Shout out to you. So sabi ko ngayon, balik muna tayo sa kanila. Kasi dapat uwi na ako diretso eh. Kaya lang gusto kong silipin din yung motor muna ulit bago ko ibiyahe. Naka-exhaust na rin to, Terminioni. Tapos naka-up map na rin. So pag in-on mo yung susi, lumalabas racing. So Ducati up map din yung nakalagay dito. Meron siyang axle sliders, pero wala siyang frame sliders. Tapos kailangan syempre radiator guard tsaka oil cooler guard. Yan yung mga basic eh. Di tayo nakagira kasi yung bahay ni Pogi malapit lang dun sa storage kung saan kinuha to. Pero meron tayong dalang the usual jacket airbag andun sa kotse ni Pogi. Rear brake niya ganun talaga, sakit na lang Ducati yung rear brake na yan. Mahina. Ayun o, papacheck na lang natin kung nagawa na yung recall. Liwanag yung ilaw niya ha, not bad ha. Hindi ko alam kung totoo siya sabi niya. Ducati rin daw gumawa ng LED na yan eh. So hindi ko alam. Mukhang ano naman, mukha namang maayos kausap yung napagkuhanan namin ito. Ayan yung mga mirrors niya, Ducati Performance. Yung levers, Ducati Performance. Gagawa tayo ng mas detailed na walk around nitong bike pagka okay na lahat. Yes sir. Ayan siya, itim siya na may livery ng red. Ayan. So ayan yung exhaust na Terminioni. Yung gulong talagang bagong bago pa, kaya lang matigas na yan eh, luma na yan eh. So alright, balik na lang tayo mamaya pagka nire-ride na natin siya. Let's go. Okay, pauwi na tayo. Thanks again, shout out to Pogi and Mike Bomac. Ito yun lang, tulong-tulong para makakuha yung motor na to. Kasi sayang din eh, yung presyo niya. Kasi nagtitingin kami online, yung mga price range ng 1200R. Maganda yung ano, kumbaga mataas yung resale value kasi nga 1200R siya. So mas rare, I think mas rare ito kaysa sa 1200S. Eh natsempuhan namin dito sa ano, sa marketplace na may nagbebenta nga. Sayang yung opportunity, diba? Ang usapan naman namin ni Mrs. Huwag kang bibili, pwede ka magpalit. Huwag kang bibili. So kaya binibenta natin si Motmot. Si Motmot kasi hyper motard Motmot. Ito si Monster. Pucha, sundan natin yung trend. Monmon. I want you to meet Monmon. Woo-wee. So ngayon naka-touring mode pa tayo. Pinapakiramdaman lang natin tong motor muna. Ngayon na-ride naman natin kay Bomac yung 1200 nya. And mabait naman yung motor so far hindi naman siya kagulat-gulat. Pero since matagal siya hindi umandar, hindi unti-untiin lang natin ang kanyang pag-i-stretch ng legs.
pagka bumibili kayo ng mga ganyan second hand, lalo yung mga natenga, pag nira-ride doon na, check nyo na lalo na may temperature gauge. Huwag nyo kakalimutan silip-silipin yan kasi uy, sarap. Kasi nga since matagal hindi umandar, di ata namin mga fluids yan, pero so far so good yung temperature. And yun. May windshield siya, oh. Hindi ko lang alam kung gaano ka-effective sa freeway yan. Maliit eh, pero based sa mga review na napanood ko kagabi, hindi siya masyado nakakatulong. Di tulad nung kay Kuya Tayo. Kay Kuya Tayo kasi medyo malaki-laki yung windshield eh. Okay din. Yun sa kanya talagang hindi ko ramdam yung hangin eh. Sa freeway hindi masyado. Dito malalaman natin mamaya. Seating position, hindi siya upright na upright. Medyo nakasubsob ng konti, pero hindi siya yung masakit sa likod. Hindi siya yung masakit sa palad. So hindi ko alam eh, yung kay Kuya Tayo 2016 din na 821, pero parang mas subsub siya ng konti. Ewan ko kung pareho lang nito yun. Kasi yung kay Mike Bomac maganda yun eh, mas parang upright siya ng konti eh. 2014 yun. So far so good. Feeling so freeway natin siya. Ang kalog, walang typical vibration ng Monster nandun, pero yung kalog ng gulong or manibela or wala naman, okay naman siya. Papa uy, welcome Mon. Isang tropa, si Enrique, yung kapatid niya, merong Monster 1200R din. Doon nga namin nakita na may R pala. Hindi namin alam na merong R noon. So nung nakita namin yun, shit, may R pala. Tapos yung gulong nito sa likod, ano na, parang 255 na yung sukat niya. Yun yung gulong niya sa likod. Pero yun, 2016 wala pa ring quick shifter auto blip. So mano-mano. Which is okay lang. Sanay tayo dyan. Gandahan at ang gulong hindi natin kabisado. Tagal na tambak. False neutral. Pero parehong humatak nung ano, parehong humatak nung 1200S ni Bomac na paglampas ng 7,000 RPM, butya may binubunot siya. Banking Hindi masama yung hangin Oo, meron, pero hindi hindi parang mot-mot. Okay lang yung hangin sa freeway. Sa dibdib, wala sa ulo.
side mirror niya maganda siya, kaya lang hindi ko alam yung ewan ko, okay lang. Hindi ko alam kung ilalagay ko dito yung side mirror ni Motmot. Tingnan natin kung papasok dito. So far so good, temperature good, no codes. Siguro mga naka 10 miles may kita tayo. So yun lang, kailangan lang siyang gamitin ng gamitin. Right, enjoying ko muna tong ride pauwi, tapos kita-kits tayo mamaya. Let's go. Masarap yung ride nito ah. Hindi ko alam kung na-adjust yung suspension nito, pero yung alon-alon na sa daan, okay siya. Sarap. Ay, ganun talaga ang buhay. Hindi pa nagsisink in pero okay. So far happy tayo dito sa kay Monmon. Be good. Nakaano na rin pala siya, steering damper na Öhlins din. So standard siya sa mga 1200R. Actually daan na tayo kay Mr. Sarap Vlogs kasi kanina nakikarpool tayo kaninang umaga doon kay Mr. Sarap eh. So ngayon pakita natin sa kanya daan tayo. Dapat may tambike doon sa kanila ngayon eh, kaya lang hindi na tuloy. Daan tayo ng simbahan. Daan tayo kay St. John, dito malapit sa bahay, kung saan binlasan si Motmot. Matik naman sa atin to eh, pagka may mga bagong ganito. Daan tayo ng simbahan. Thank you lang tayo, diba? Hindi pwedeng puro hingi, pa-thank you rin. Sarap. Parang kanto lang din yung video okay Motmot nun eh. Wala akong masabi kung di masarap. Sabi ko nga kay Pogi kanina, sabi ko, alam mo, kung may choice lang na i-keep si Motmot, masarap din i-keep ng motor na yun. Iba rin kasi yung character nung bike na yun. So kaya lang syempre practicality kailangan mag-let go. Pero malay mo tumama tayo sa loto, edi wala tayo let go, di ba? Kailangan na natin tumaya. Alright, so nakadaan na tayo sa simbahan. Pagpasalamat na tayo. So yun, samahan nyo lang din ako sa journey natin na to dito sa Monster. Anong sinabi ko nung kay Motmot kung anong magagawa natin sa motor na to. Pero actually dito sa motor na to parang wala na akong gagalawin. Ewan ko lang din, parang wala na akong gagalawin. Pero kasi dami niya nang ginawa eh, di ba? Siguro yung mga PMS lang yan. Okay na yan. Tsaka isang bar end nawawala, yung isa meron. Pero hanapin doon ng may-ari. So we'll see. Yun, enjoy natin dun si Monmon. Again, maraming salamat sa mga sumusubaybay. Medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog. Sa mga nag-aabang, sa mga hindi umaalis, maraming salamat sa inyo. And guys, road to 1K pa rin tayo. Baka naman. Alright, until the next one, ingat kayo dyan and enjoy. Let's go.